Okay, guys. Wow! Ang tangkad-tangkad naman niya. At ang pogi-pogi pa. Tapos, basketballista pa. Bakit? Mapapakain ka ba niya ng bola? Yung iba gusto gitarista. Pakainin kita dyan ng string eh. Yung iba gusto magaling kumanta. Oy, babe, nagugutom na ako. I love you, Chicken Joy. At kung tatanungin niyo kung may nagkagusto na sa akin, eh syempre, marami. Gwapo yata ang kuya to ninyo. Magsimula na tayo sa mga babaeng nagkagusto Okay. sa akin. Siya, si Si. Mabait siya at cute. Kasing tangkad ko lang din siya. Matalino rin siya at palaging nasa honors. At marami kami pagkakapareho. Kagaya ng kumakain siya ng kanin. Kumakain din ako ng kanin. Humihinga siya. At humihinga din ako. Habang kumakain, sa kanya ako nakatingin. Habang nagsusulat, sa kanya ako nakatingin. At habang nagtitest, ay sa kanya rin ako nakatingin. Wait. Akala ko ba siya yung may gusto sa'yo? Eh bakit ikaw yung tingin ng tingin sa kanya? Pinagmumukha ko akong gwapo dito. Ako ang bida. Kaya tumigil-tigil ka dyan. Papakasalan ako ni Crush Okay, Neto. let's fight. Kaya huwag ka maingay. Nag-Christmas party Watching kami them. noon. At ako ang pinakamaagi nakarating sa school namin. Sarado pa nga noon ang room namin eh. Tapos, nasa kanya pa yung susi. Meaning, siya talaga yung pinag-aantay-antay ko na dumating. At makalipas ang ilang minuto, eh dumating na siya. At ako, ang unang-una niyang pinatay. Ano ba? Eh wala pa namang ibang tao sa room eh. Ikaw pa nga lang mag-isa doon, di ba? Siguro, ang saya mo ngayon no. Pulang-pula ka eh. Gusto niya na ata ako. Nagsimula na doon ang Christmas party namin at inalok niya ako ng popcorn. Uy, Tony, gusto mo? Kumpirmado nga! Gustong-gusto niya na nga ako. At siguro, hindi naman ako masyadong assuming kasi iniisip ko kaagad na may gusto siya sa akin kahit inalok niya lang naman ako ng popcorn. Ito, yung kaibigan ko. At alam kong napapaghalata na nito na may gusto ako kay Si kasi alam niya na kinikilig ako kapag nakakausap ko si Crush. Fast forward tayo. Grade 10 na kami noon at sinabi na nung kaibigan ko ang tunay kong nararamdaman kay Si. Uy, Si! Crush ka daw ni Tony! Huwag kang magtakbog ng mukha, Tony! Lalo ka ng pagkahalata eh! Noong grade 7 pa niya crush yan, classmates. Hindi alam namin. Hindi na ako nung tumanggi kasi totoo naman. Yung parang hinadulan ka ng habang buhay ng pagkakakulong dahil sa krimen mong ginawa. Pero Okay, guys, ang look at that ang video. deserve. Maraming salamat, kaibigan. Nagawa mo na ngayon ang iyong misyon. Itinatanghal kita ngayon bilang aking kanang kamay. Magmula noon ay palagi ko na siyang tinititigan at kahit nahuhuli niya ako nakatingin sa kanya at nilalakihan niya ako ng mata, eh hindi pa rin ako umiiwas. Akala mo may hiya pa ako? Hindi, mahal na kita. Alam niyo ba yung toasted na mon? Yung mamon na crispy na medyo naglalasang itlog at hawig siya sa lasa ng cupcake na lemon square. Inalok niya ako noon. Tony, gusto mo? At syempre ako na mautak na marunong ng bumanat, eh sabi ko, ikaw ang gusto ko. Ikaw naman kasi talaga yung gusto ko. Hindi yung mamon na yan. At syempre, grade 10 kami, pinagsayaw Okay, kami next noon ng game. hip-hop bilang performance namin noon sa MAPE at pare-pareho kami noon ng suot. Kulay white na t-shirt at may stripe na black dito, dito, at dito. At out of nothing, ibigla-bigla na lang niyang naisipan na magpa-picture kami. Di ko masyadong tanda kung yung mga kaklase ba namin o siya yung nagsuggest na magpa-picture kami. Siya ata. Pero ang mahalaga nun sa akin, nakapagpa-picture kami na magkapareho ng damit parang couple. At gustong-gusto ko yon. Nakangiti pa nga ako nun pagkatapos At siya pa noon na nagsabi sa akin na, gusto mo ipasa ko sa'yo? Ipasa ko sa'yo mamaya ha? Sa messenger. At inaasar kami noon lagi ng mga kaklase namin. Which is ikinakatuwa ko naman. Kasi syempre nga gusto ko siya. Kunwari lang inahihiya ako. Pero ang totoo, ini-enjoy ko pa yon. Sige pa, sige lang, asarin niyo pa kami. At kung pwede lang na itulak niyo kami sa isa't isa, gawin niyo na. Pakiusap. Pero hindi rin nagtagal ang mga masasayang araw ko. Kasi masyado siyang obsessed sa BTS at wala siyang pakialam sa akin. Ano naman kasing laban ko sa mga Koreano na yun? Ito lang ako. Ito lang. Milyonaryo yung mga yon at gusto sila ng lahat. Samantalang ako ay bubblegum lang yung kaya kong bilhin. At puro patagyawat. Pero hindi ako noon nawala ng pag-asa. Kasi alam kong hindi niya naman mapapangasawa yung mga member ng BTS na yon. Kasi tingnan mo nga, akala mo ba pipilian ka nila kesa sa mga yan? Ha? Hindi. By the way, pwede mo akong alternative kapag hindi mo sila napangasawa. Pero hindi pa rin noon sa sayang araw ko. Kasi nagkaroon siya ng crush na grade 9. Ano ba? Ako yung nandito pero grade 9 pa yung hanap mo. Okay lang. Hindi naman masakit. Wala na ako nung nagawa. Kailangan tanggapin ng masakit na katotohanan. Next! Siya naman si Tide. Pagkatapos ko mabigo kay Si, kinrab niya na kaagad yung opportunity para makuha ako. Pogi ng kuya Tony niyo. Ganda! Ako lang to. At siya na talaga yung tunay na nag-umamin siya doon na may gusto siya sa
sana ako sa'yo. Uy, ano yun? Sabihin mo na. Kaso, wag na, nakakahiya eh. Wag ka na mahiya. Ako lang naman to eh. Gusto man din kita. Here we go. Shakable. Free drinks in the house. At hindi sa pagmamayabang, siya na ulit tinuturo ng pinakamaganda sa room namin. At hindi ko rin alam kung paano nangyari na nagkagusto siya sa akin. Punong-puno ko na ng tigyawat. Pero well, ang mahalaga, jackpot! Siguro gwapo ka, no? Hindi, nagkataon lang kasi noon na siguro, humang na siya sa akin kasi palagi ako noong nakakasagot sa recitation. Kasi yun yung lagi niyang sinasabi sa akin noon na hinahangaan niya sa akin. Kasi ako yung tipo ng estudyante na palaging nakakasagot at kabisado yung topic habang nagdi-discuss yung teacher. Pero pagdating na ng test, pasang araw ko palagi. Paano ko naman pumapos Yung performance ko sa recitation, yun yung humihila sa akin pataas. Oo, at tingin ko talaga yun yung tinitingnan kong dahilan kaya siya nagkagusto sa akin. At syempre dahil na rin siguro cute ako at baby face at pang elementary. Mahilig ka pala sa bata. FBI, open up! Na. Ako ang pinilig. Newbie pa lang ako noon at palagi ako napapatay dahil hinahabol ko yung kalaban kahit nasa kabilang tore na sila. Ayun, mapapatay ko na. Ayusin mo naman. Sayang pinaghirapan ko dito eh. Matatalo lang. Then iniisip ko noon, wala naman akong pinaghirapan dito sa laro na to eh. Ano bang pakialam ko dito? Basic lang kaya. Ayan, mapapatay ko na. Boom! Died. Nauntok sa tore yung pamato ko kaya namatay. Pero apat na sana yung mapapatay ko eh. Kukunti na lahat yung buhay nila. Nauntog lang ako sa tore. 79% sa inyo ay hindi pa nakasubscribe sa akin. At kung nagustuhan mo tong video ko, mag-subscribe ka muna sa akin. Itong mga luma at bago kong video. Kaya kung ako sa'yo, subscribe ka na! Pindutin mo na rin yung notification bell para hindi ka mahuli sa mga upload ko. Balik sa kwento! Kasi hindi naman talaga ako magaling sa mga ganong laro. Hindi nga ako naglalaro nun eh. Kung hindi lang sa'yo, hindi ako maglalaro nito. Pangit na laro. Palaging panalo ang kalaban. Ayoko na. Tumigil na ako na sa paglalaro kasi nga palagi namang talo. At isip-isip ko nun, gusto ko na umuwi. Habang siya naman, nag-aalala ata siya sa mga stars niya. Huwag ka na mag-alala. Ikaw naman ang star ng buhay ko. Minang dang la king ng suwang, minang suwang la king ng neng. No pumilang tapos kamang muwang, chiko may mura. Then, niyaya niya na ako maglakad papuntang poblasyon. Malayo yung poblasyon sa school namin. At gusto niya na maglakad kami kainitang tapat. Iyang pagkakatanda ko noon, kumukuha kami noon ng card. Kaya 10 to 11, pwede ka na talaga umuwi. Sabi niya sa akin, tara, lakad tayo papuntang poblasyon. Doon na ako sasakay ng tricycle. Then, isip-isip ko yun, may tricycle na sa labas ng dito. Hindi ka na lang sumakay. Nakakapagod kaya maglakad. Oo, tinanggihan ko siya. At alam ko na napaka-rude nun. Kasi gusto niya lang naman na makasama ako paglakad at makausap habang daan. Pero kasi noong panahon na yun, nag-expect na lang yung kasi hindi naman ako katulad ng ibang mga lalaki naglalakad sa kanya ng araw. Kasama yung mga girlfriend nila at pareho silang sobrang tagal maglakad. Ay, nakakapagpamang balag ako pag na-inlove kayo. At inis kapag matagal maglakad yung nasa akin. Hindi ko gusto yung mga paandar na yon. Kaya ang sinabi ko na lang sa kanya, ang init naman kung maglalakad pa tayo. Dito ka na lang kaya sumakay. Shakable. Pero kumain naman siya nun, so no issue. Mama. Sabi nung tricycle driver, sino yung batang yun? Grade 7? Nako, matanda na po yan. Tapos, umalis na sila bigla. Mukha ba ako grade 7? At dumating na ang JS prom namin at kaming dalawa ang magpa-partner. Wala eh, gusto niya ako maging partner. Anong gagawin ko? Nauna ako nun sa sayawan at nung dumating na siya, hindi ka ba nag-call mo? Then, sabi ko, hindi. Bakit? Oily ba? Pinirito kasi ulam ko kanina. At hindi ko rin alam kung bakit ko sinabi yon. Siguro kasi iniisip ko noon na kapag kumain ako ng pagkain na may mantika, sa mukha ko yun lalabas. Kaya magiging oily yung mukha ko. Grabe yung itsura ko noon. Mukha ko naghilamos ng mantika at kitang-kita yung mga tigyawat ko na parang maliliit na pulgat sa mukha. Tapos siya, ang kinis-kinis pa at glowing pa. Parang Beauty and the Beast yung naging dating na namin nung rumamba kami sa stage. Then, nagmerienda na kami na ng Jollibee, spaghetti at burger na pinag-contributionan pa ng buong klase. Makalipas ang ilang minuto, naubos ko na agad yung pangmerienda ko sa isang pupuan lang. Samantalang siya naman
ay hindi pa tapos kumain at hindi pa niya naubos. Gusto mo akin na lang? Siyempre naman joke lang yon. Ang sama naman tingnan ko magiging patay gutom ka sa harap ng nagkakakrush sa'yo, no? Ganito talaga yung sabi niya, no? Busog pa ako. Ayoko na nito. Gusto mo sa'yo na lang? Hindi ko na matandaan nun kung kinain ko ba yun o hindi. Siguro itinapon ko yun. Yun, sarap. Ah, no one can touch my balls. Pagkatapos ng chess prom, nag-uwian na kami. Malapit lang yung bahay nila, kaya nakauwi ka agad siya. At yung sa amin, malayo. Kailangan pa mag-jeep. Hindi ko nun alam kung saan ako sasakay kasi 8 p.m. na. Tingin mo, may biyahe pa niyan, Tuni? Ha? Ayan, attend pa ng prom, kalandian. Then, chat niya sa akin, baby boy, sana makauwi ka na ha. Ingat ka dyan. Alam na namin kung saan matatapos yan ha. Game maingay, ini-enjoy ko pa eh. Siyempre, happy ako nun habang hindi pinag-uwi. By the way, nakauwi kami nun kasi may nagpasakay sa amin na mula sa simula, wala ka pang sinasabi kung naging girlfriend mo siya o hindi. Anong tingin mo sa akin? Easy to get? Ha? Siyempre hindi. Oo, hindi ko siya naging girlfriend nun kasi sabi ko, saka na lang ako maniligaw kapag graduate na tayo. Kahit hindi ko naman alam talaga kung paano gawin yun. Lagi ko siya noon kausap sa chat at minsan tinatawagan niya ako kasi miss niya na daw yung boses ko. At sa tuwing tinatawagan niya ako noon, pumupunta pa ako sa gubat kasi nahihiya ako na papakinggan ng mga magulang ko na may kausap akong babae sa cellphone. Musta ka na, baby boy? Okay lang naman, mami. Ano ginagawa mo? Wala naman. Nasa bahay lang. Moments din ako nung palaging nakangiti. Nagsasantok ng kanin, nakangiti. Nagwawalis, nakangiti. Naghuhugas ng plato, nakangiti. Hanggang isang araw noon, hindi na siya nagre-reply. Wala na akong idea kung ano na chat, pero ang dami ko nang na-send na messages na walang scene. O kung na-scene man, no reply. Hanggang sa napilitan na siya na sumunod sa akin at sabi niya, Tuni, gusto sana kita makausap sa Lunes. Sa brigada, may sasabihin sana ako sa'yo. Akala ko pahalagaan mo pa ako. Bakit gusto mo na ako makausap ngayon in person? Then, sabi ko, hindi ako sa Lunes magbibrigada eh. Sa Miyerkules pa, at sinabi niya na nun, ang magpapaguho sa buhay ko. Alam mo kasi, konsensya na kasi ako ng mga araw na chinachat kita. Pero may iba naman ako gusto ko na tapusin to. Sorry, Tony. At mula noon, hindi niya na ako tinawag na baby boy. Hindi ko akalain na ang masasayang sandali ay dito na pala matatapos. Siguro kailangan muna natin na mas intindihin yung sarili natin bago pa yung mga yan. Kasi meron pa tayong mga bagay na mas kailangan intindihan kaysa sa mga lablab. Katulad ng mga modules na iniintay ka na, yung walang katapusang projects, at saka yung mga gawaing bahay na patambak na ng patambak. Kasi hindi pa masyadong mahalaga yung mga lablab na yan. Gumawa ka muna ng mga gawaing bahay. Ay, naku, ang daming kalat. At gusto ko rin magpasalamat kay Gete Now let's play kasi pumayag na Police makakolab natin sa Defense. video na to. Tingnan nyo na lang yung channel Delete link that niya sa juicy girl. description. Uy, may gaming channel na nga pala tayo na ang pangalan ay Plainly Rex. Nakalagay yung link ng gaming channel ko sa description. Tingnan nyo na lang doon. Naglalaro ako dyan ng Roblox at Minecraft. So, kita-kita na lang tayo sa gaming channel. Babayabadoo! So, meron na nga pala tayong mga merch sa Shopee. At kung gusto nyo bumili, click the link in the description na lang. So, yun lang mga ka-dino. Babayabadoo! Lakas ng ulan. Mukhang walang pasok ah. News Flash! Dahil sa lakas ng bagyong Narto na ngayon ay signal number 57 na. Klase mula elementary at high school, region 1 to 1,000, kanselado na. Paano college? College level, may pasok pa rin. Oh, what? No! Suspension of classes ang isa sa inaabangan na announcement ng mga estudyante tuwing typhoon season.
Except ng mga college students. Babahan na lang ata sa buong Pilipinas, di pa rin isususpend kasi sa college eh. Teka na, saan ka pupunta? Baka nasa labas oh. Papasok po, college student ako eh. Well, di ba ang sistema kasi, signal number 1, wala pa munang suspension of classes. Pero na lang siguro kung isang agad sa pinapasukan mo. Ayun, pwede na magpa-uwi ng sharks. Medyo, tao malamang. Signal number 2, dito na may suspension, pero preschool, elementary, and high school lang. Then signal number 3, saka na masasama ang college level. So alam nyo na saan papunta to. Late suspensions. Sa college, i-expect mo na palaging late ang suspension ng klase pag may bagyo. Oy, suspended na raw ang klase. Ano ba yan? Buisit! Paano ba naman? May mga times na sobra, as in sobrang lakas na ng ulan, signal number 2 pa lang, pero di pa rin sinususpinde ng ilang universities ang klase. Talagang hihintay na mag-announce ng signal number 3 bago nila gawin. Like, ano ba? Masyado naman kayong masunurin. Oo, alam ko sumusunod lang kayo sa protocol, pero nagliliparan na yung mga estudyante, oh. Wala pa rin kayong gagawin. Whee! My God. Oo, may mga pagkakataon na sinususpend nila yung mga klase, signal number 2 pa lang. Pero borderline signal number 3 na, o ay delay pa rin. Magsususpend agad? Mamaya na. Magsususpend agad? Mamaya na. Magsususpend agad? Okay, suspend na. Sir, pinasok na tayo ng baha. Napakalinong sa utak ko kung ilang beses kami noong college na perwisyo dahil sa mga late suspensions na yan. I mean, may mga times naman na convenience siya sa amin, pero mas lamang talaga yung perwisyo eh. Kukwento ko na lang sa inyo yung isa sa mga tinutukoy ko. Ito ang pinakatumatak talaga sa akin eh. Second year college ako nung nangyari to. Umaga, and may pasok ako. Bumabagyo ng mga panahon na to, so ang unang pumasok sa isip ko, uy, walang pasok. Matingnan na kung may announcement na ba ang university namin eh. Ano pa nga ba? Yeah, to my disappointment, di pa rin kinakansela ng university namin ang klase. Signal number 2 pa nga lang daw kasi. Pero yung signal number 2 naman na yun, ay grabe na yung ulan at hangin. Pang signal number 83. Take note yung mga katabi naming universities, nagsuspend na ng klase, pero yung sa amin, ang titigas ng mukha. Di pa rin nag-a-announce. Kami. Eh di no choice. Kailangan pa pumasok. Eh during that time, may submission kami ng plate sa design subject. So mas lalong nakakainis. Extra bagahe pa alis. Yung plate pa naman namin doon ay mostly 6 to 10 pages na nakadrawing sa 30 by 40 inches na tracing paper. And since submission na nga siya, bawat isang page ay kailangan namin idikit sa illustration board at i-compile lahat. So ibig sabihin nun, magastos. At ibig sabihin pa ulit nun ay di ko na siya pwede i-rolyo at ilagay sa canister ko. Kailangan ko siya dalhin ng buo. Para lang magka-idea kayo gaano yun kalaki ay ito ang isang realistic scale ng sarili ko at ang plate ko ng mga panahon na yun. Yan, ganyan ko siya bit-bit. Ganyan kalaki oh. Tapos may dala pa kaming bag at P-square. Hassle, di ba? Susugod ako sa bagyo, dala-dala mga yun. Ano ako? Superhero? Baka nga miski si Superman, mahirapan kaharapin yung bagyo ng araw na yun eh. Saan ka na umalis na pag medyo humina na yung ulan? Mukhang ganun na nga po, ma.